Re-rest back ang Pilipinas kontra sa Chinese Taipei, magdadala ng super team sa East Asia Super League. Yari ang maangas na Taiwanese player na ito. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So mukhang hindi biro ang damage na naibibigay sa atin ng dating kupunan na tinatambakan lang natin sa mga Asian basketball competition. Ito nga yung Chinese Taipei dahil mula sa senior Gilas team natin na 2 beses nang tinatalo sa mga malalaking mga FIBA Asia tournament ay even sa ating mga youth team boys and girls ay tinatalo na rin nila tayo. Kaya naman alarma na ito para sa ating Gilas basketball program. At ito ang bagay nagigising sa samahang basketball ng Pilipinas upang mas i-level up pa ang programang meron tayo sa ating national team. Kung saan ay dapat tayong magkaroon ng mas agresibong vision na hindi dapat patalo sa kahit anong tournament, malakas man o mahina ang kalaban. Tulad na lamang ng ginawa ng isang PBA ball club na nakikitaan natin na magandang vision this upcoming season ng isang regional basketball league sa Asia. Ito nga yung team ng Meralco Bolts. Yes, sawa na yata ang pamunuan ng Bolts na palagi na lang tayong binabadibag ng mga ibang mga ball club sa Asia sa East Asia Super League at nagpasya na nga mga ito na seryosohin na ang kompetisyon. Last season kung nasubaybayan nyo ang team ng Bolts ay talagang pumapalag na din sila sa EASL. Pero ngayon ay iba na, mas nag-all out ang mga ito sa lineup dahilan upang matawag na group of death ang kanilang grupo sa upcoming EASL season. Dahil nito lang, hindi lang isa o dalawa kundi 4 na national team imports ang kanilang dala-dala this tournament. Kabilang na nga dito ang ating Gilas national team hero na si Justin Noypi. Yes, kay Brownlee pa lang ay tapos na ang laban. Alam naman nating lahat kung anong kayang ilatag ni JB sa kahit anong tournament. Idagdag pa natin dito si RHJ na another national team hero. Tanga ng national team ng Jordan noong 2023 World Cup ay maraming pinahirapan ng Jordan sa tulong ng tinaguriang lefty Kobe ng FIBA at mas magiging dominante pa ang Bolts sa tulong ng isa pang bigating import mula naman sa national team ng Puerto Rico. Ito nga yung athletic 6'9" forward na si Ismael Romero. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Tanga ni Romero ang inside offense na talaga namang dominante sa ilalim. Idagdag pa natin dito ang pagiging legit defender niya sa rim. At ang huli ay walang iba kundi si Ange Kwame, isang legit center na alam naman nating lahat kung ano ang pwedeng ilatag sa table ng Bolts. Both offense at defense ang kaya niyang maibigay sa Meralco inside the paint. At ang bonus pa dito ay ang kanyang opensa sa labas na makailang beses na nating nakita sa ating pambansang kupunan. Para sa mga nagtataka kung bakit 4 ang import na Meralco dito sa EASL, ang required import talaga sa tournament na ito ay 2 lamang. Si JB at Ange since naturalized sila kung kaya't considered sila sa local. Pwera pa dyan syempre ang mga matinik na mga local ng Bolts tulad ni na Chris Newsom, Cliff Hodge, Raymond Dalmasan, Chris Baquero, Brandon Bates at marami pang iba. At ang isa sa mga kupunang mapupuruhan dito ng Meralco ay ang team mula sa Taiwan na Taiwan Pilots na binubuo ng ilang mga Chinese Taipei players. Kasama na nga dito yung maangas na player ng Taipei na si Lu Chuxiang, ang feeling Damian Lillard ng Taipei noong na-upset nila ang Gilas. Magsisilbing rest back ito ng Pilipinas kung sakali kontra dito sa Taipei na kung sa mga FIBA games ay nadadali nila tayo ay di pa pwede yan dito sa East Asia Super League. Abangan natin ang magiging journey ng Meralco Bolts dito sa EASL.